Isang magandang umaga po muli sa ating lahat. Muli po ako po ang inyong abang lingkod. Nandito po ako muli para po sa pagpapatuloy nung naputol po ko pong salaysay nung nakaraang linggo. Ayun nga po, ang ating pong mahal na Birhen at saka po ang ating amang buwan ay nagpapahinga po dun sa sentro ng mundo. Na yun nga po, parang nararamdaman na po nila na nalalapit ng magbago yung lahat sa nalalapit pong pagsilang ng ating amang buwan. So, nagkaroon po sila ng pangako sa isa't isa. At yun nga po, na pangako na kahit anong mangyari, makalimot man ang isip, yung pagmamahal, yung pag-ibig, nandyan po, hindi po nakakalimot ang pusong nagmamahal. Yun nga po, habang ang mahal na Birhen ay nakaupo po sa sentro po ng mundo, nandun po sila nagpapahinga, hindi po sinasadya, dahil nga po ang mahal na Birhen ay nakaupo dun po sa bato ng pag-ibig, yung paa niya po marahil ay nakaganyan, dahil yung ang kuko po ng ating mahal na Birhen, yung kuko niya po sa paa, ay tumama po dun sa sentro po ng mundo, ng earth kung saan tayo nandun ngayon, bigla pong bumuka. Then sa pagbuka po niya, nakita po ng mahal na Birhen na ang kalikasan po unti-unting tumubo lahat po ng uri ng halaman sa paligid. Then nagkaroon ng batis, ng karagatan, ng lahat po halos kumpleto po. Yung lahat po ng uri ng hayop, magkakapareho po, nandyan po lahat. Then yun nga po, lahat ng isda sa dagat at lahat po ng ibon sa himpapawid. Then sa lahat po ng pares na namasdan po ng ating mahal na Birhen, may isa pong pares na tumawag po sa pansin po ng ating mahal na Birhen. At yun nga po ay yung pares na kawanis po niya. Yan po ang una po nating tao sa Hardin ng Eden, si Adan po at si Eva. So nakita po ng mahal na Birhen na napakaganda po ng Hardin ng Eden na nga po yan, na sinlaki lang po ng bansang Pilipinas. Noong una pong nilikhayan, ganyan lang po siya kalaki. Then nung mabuo na po yung pamayanan na yan, yung Hardin ng Eden, lahat po ng pamayanan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng karagatan, maging sa kalawakan, at maging sa kalikasan, sabay-sabay po yung nabuo. Kaya yun yung sinasabi na may mga UFO, may mga laman lupa, may mga diwata, may mga sirena, etc. Banal na espiritu po ang nagsasabi na totoo po yan. Hindi lang po tayo ang nabubuhay sa sanlibutan. May kanya-kanya pong pamayanan yan. At nung malikha po ang mundo, sabay-sabay po yan. May kanya-kanya po yan. Then, pero sa maging ganun pa man po na iba-iba po ang pamayanan ng bawat isa, iisa po ang Diyos niyan. Wala pong ibang Diyos na sasabihin yung mga taga-ibang mga UFO, mga sirena, o mga diwata, ibang Panginoon nila. Hindi po. Ang Panginoon po ng lahat ng yan ay ang atin po, Diyos na kataas-taasan, ang banal na Espiritu Santo, ang mahal na Birhen, ang ating pong Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Iisa lamang po ang Diyos ng lahat ng mga yan. Kaya nga po, lagi pong sinasabi ng banal na Espiritu Santo yung magrespetuhan po sa bawat isa. Yung pong may mga kakayanan, kagaya po ni Nostradamus, mga sikat ng mula pa nung unang-una, ng mga pantas na nakakapagsabi ng babala sa mundong ito. Totoo po yun, pero hindi po ibig sabihin na dahil may ganun silang kakayahan, meron silang special pong kapangyarihan. Yung kagaya po ni Nostradamus, huwag na po tayong lumayo sa bansang Pilipinas po. Tulad po nung si Rudy Baldwin, saka nung isa pa, nawala sa isip ko yung isa pa. At even po yung pinakamamahal po nating actress, si Miss Elizabeth Oropesa, totoo pong lahat yun. Kaya po sila nakakakonekta sa ibang lupain o ibang pamayanan dahil meron po sila
silang mga kahulmahan. Halimbawa po, si Miss Rodi Baldwin sa kalikasan. Sa kalikasan po, meron po siyang kahulmahan na pwedeng isang diwata, at dahil nga po bukas si Miss Rodi Baldwin sa lupain ito, ang mensahe po na mula sa kalikasan o kung saan man nasasagap niya o nagkakaroon siya ng kakayanan para maipahayag po sa ating lahat at makapagbigay po ng babala para sa lahat. Dahil nga po ang mundo po natin ay iisa. Ang pagkawasak po ng mundo natin at mundo nila na hindi naman nga magkaiba, damay po tayo lahat. At ang atin naman pong yung pinakamamahal pong actress na si Miss Elizabeth Oropesa, yung naman po sa kanya, yung sa iba naman pong lugar na sinasabi niya na gusto nga tumulong, nagbibigay ng babala tungkol sa lupain na to, na dapat alaga kung ano man po ang mensahe, kasi nga po nagbabanta ang mga ibang nasyon ng gulo or meron din po siyang kahulmahan mula po sa lupain na yun. At si Miss Elizabeth Oropesa naman po ay bukas po siya, kaya po siya nakakakonekta, dahil nga po ang lahat nagmamalasakitan. Dahil nga po kapag nasira ang isang mundo, damay po tayong lahat. Kaya yun nga po, magrespetuhan po tayo, dahil hindi lang po tayo ang nabubuhay sa lupain ito. At yun nga po, kaya sinasabing tayo yung pinakamataas na uri, dahil nga po tayo po yung kawanis mismo ng ating Diyos na kataas-taasan. Pero ganun pa man po, hindi naman ibig sabihin na mababa silang uri. Kaya lang po sinasabi ng lahat, ay, kasi nga kawangis tayo, mas mataas ang uri natin. Hindi po ibig sabihin ay ganun, dahil yan po ay pantay-pantay po sa paningin po ng ating Panginoon. Then, yun nga po, magrespetuhan, maggalangan, at mahalin po natin ang ating kalikasan, dahil lahat po tayo ay nananahan sa iisang mundo. Kaya po yung mga yan nagbibigay ng mensahe mula sa kalikasan, mensahe mula sa ibang lugar o ibang planeta o anuman po yung lugar na pinanggalingan nila, dahil nga po lahat po ay nagmamalasakit sa iisang mundo. Kaya nga po ang atin pong mahal na Birhen, ang ating Diyos na kataas-taasan ay tinawag na Inang Kalikasan, dahil mula po sa kuko niya sa paa, isinilang po ang sanlibutan, ang buong mundo po, at na kung saan po, dyan po tayo naninirahan. So kung ang atin pong Inang Kalikasan ay inyo pong ginagapi, inyo pong tinutugis, inyo pong pinahihirapan, lahat po ng nararamdaman po niyan ay konektado po sa kalikasan. Lagi niyong kinukulam. Kukuha kayo ng ugat ng kahoy, dahon ng kahoy, balat ng kahoy, lupa, bato, na gagamitin yung ritual upang tubisin ang mahal na Birhen. Lahat po yan babalik po sa atin. Yan po ang matinding sekreto kung bakit po nawawasak at nasisira ang ating mundo. Maging mabuti po tayo, dahil ang ating pong mahal na Birhen ay wala namang nakakaalam kung ano ang panlabas niyang anyo. Maaaring nasa lubong na natin, maaaring kapitbahay natin. So, palagi po tayong maging mabuti sa kapwa natin. Ayun po ang gusto pong ipahatid ng ating banal na Espiritu Santo. Mahalin po natin yung daigdig kung saan po tayo naninirahan. Dahil pag nasira po to, lahat po ay damay-damay. Yun lang po. Hanggang sa muli po. Yun nga po, tatalakayin ko na sa inyo kung sino po yung babaeng magsisilang sa ating pong amang buwan, ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Palagi ko pong sinasabi, wala po akong ipinakikilala na para sa aking sarili. Ako po isang hamak, isang aba na tagapamahagi po kung ano po ang mensahe ng ating banal na Espiritu Santo. Maraming pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli po. Bye!